Para sa akin, mga kabayan, yung ginawa pong yan ni Madam Loren Ligarda na term sharing po, dyan po kay Tito Soto, ayan po mga kabayan sa balita. Para po siyang nakipagkasundo po sa demonyo, mga kabayan. At yun na mga kabayan. Ito nga yung balita patungkol nga po dun sa tinamagay dapat po natanggal na po ito po si Tito Soto, mga kabayan, di po ba? Naihabol daw po ng palasyo at naipagkasundo daw po na imbis na si Senator Legarda ang hupo bilang Senate President, pumayag itong si Senator Legarda na mag-term sharing na lang daw po sila ni Tito Soto. Ano pong masasabi niyo po dito, mga kabayan? Kasi po para sa akin, mga kabayan, yung ginawa pong yan ni Madam Loren Ligarda na term sharing po, dyan po kay Tito Soto, ayan po mga kabayan sa balita, para po siyang nakipagkasundo po sa demonyo, mga kabayan. Tatandaan po ninyo na si Kong Lebiste ay lumalaban para mapatunayan kung sino po yung mastermind ng flood control. Ngayon, mga kabayan, ito pong Senate Blue Ribbon Committee itinatago kung sino ang mastermind ng flood control. Di po ba? Ang inaasahan po kasi natin, kapag naupo po si Madam Loren Ligarda, ibabalik po kay Senator Marcoleta yung Blue Ribbon Committee. Kasi obvious naman po na tinatago po ni Ping Lacson, inililihis po ni Ping Lacson yung issue doon sa flood control. Kapag matutumbok na, ito po si Romualdez, inilalayo po niya. Halimbawa, andyan na po si Bonoan, di ba? Bakit hindi mo tanungin si Bonoan? Di ba, mga kabayan? Ba't hindi mo tanungin kung sino yung kung sino-sino yung pinupunta mo niyang witness? Nakatakip pa yung muka. Pusang ka na, si Bunuan nandyan na Ba't hindi mo tanungin? Di po ba? Isa na naman yung gusto nating malaman dito mga kabayan Sino ba yung mastermind? Ngayon, dahil tinamagay parang nakipagkasundo po si Madam Loren dito kay Tito Soto, para siguro hindi mapahiya si Tito Soto. Kasi pinapalabas po ng majority, solid pa rin sila. Kasi ang tanong dyan, paano kayo magiging solid kung nakipag-term sharing ka kay Loren Ligarda? Ibig sabihin, ayaw na sa'yo na mga kasama mo. Napauo mo lang si Loren Ligarda. Pero ang tanong dyan, bakit pumayag si Madam Loren? Di ba? Siguro dahil ayaw mapahiya itong si Tito Soto, hindi rin Madam, sinasabi ko po sa'yo, wag mo nga hantayin na ang anak mo, makulong. Dahil sa kagagawan ng mga taong pinagtatanggol mo rin na ayaw mong masaktan, katulad niya ni Tito Soto. Di ba? Ikaw, madam, nasa sayo po yan. Di ba? Ang consequence po niya, talagang bibirahin yung anak mo. Di ba? Imbis na lumabas yung katotohanan, kaya mo, narito po yung pag-aanalisa dyan ni Madam Joy. Madam Joey. O ito po, panoorin po natin mga kabayan. Let's go to the Senate shake-up. Okay, you have the opposition senators and you have the incumbent majority led by Tito Soto and sila Risa, sila diba? Sila Risa, sila Bam, sila Kiko, ganyan-ganyan. Ayan, okay. This majority is very, very vulnerable. Doon lang muna tayo sa very obvious, okay? Doon lang muna tayo sa very obvious. Yung incumbent majority or yung grupo nila school bukol, okay? Their majority position is actually very, very vulnerable. Kasi ang laki ng minority 'di ba? The mere fact na nababawasan ang majority at pumupunta na sila sa minority, nasi-threaten talaga ang majority. Okay? Nasi-threaten talaga ang majority. Ngayon, ang claim ng opposition is that Loren is on their side. Ang claim ng opposition, ng majority is that no, we're going to do power sharing.
we willingly give it to Lauren Legarda. Ganyan. 'Di ba? Butterfly nga ang tawag kay Lauren eh. Tama ka, Joey. Correct. So ngayon, si Lauren Legarda kasi is the most acceptable for the majority and the minority. So kumbaga, parang pwede nilang i-deadlock si Lauren Legarda, 'di ba? Paro-paro Gian si Lauren. Correct. Okay, now, if we, eto no, yung labanan sa Senate is really about their interest. Ano ba yung interest nila? 'Di ba? Okay. Insofar as the Duterte support base is concerned, okay? Ito ang challenge ko kay Lauren Legarda. Your son is very, very promising. Okay? Pag si Lauren Legarda ang naging Senate President and she is going to be a puppet of Malacanang and she's going to, kunwari siya yung naging Senate President at pumayag siya na ituloy lang yung leadership na ginagawa ni Tito Soto, dito mayayari si Lauren Legarda, okay? If you are going to help the current administration with whatever that they want to do for this country, kunwari yung ginagawa ni Ping Lacson at saka ni Tito Soto, 'di ba? Your son has a very, very promising career. At lahat ng kaputahan na gagawin mo, ang tatamaan niyan si Leandro Leviste. Ang tanong, kaya ba ni Lauren Legarda na isakripisyo o saktan ang political career ni Leandro Leviste? 'Di ba? That is the question. So ngayon, kung ako si Lauren Legarda, my son is a very, very promising future in Philippine politics. Might be president someday. Who knows? Hindi natin alam, 'di ba? Ngayon, kung ako si Lauren Legarda, magpuputa bilang Senate President at magiging sunod-sunuran lang sa Malacanang, it's going to hurt her son, Leandro Leviste, ng bonggang-bongga. So, yun yung political stake natin. Kung, kunwari, ako, of course, syempre, align ako sa Duterte politics eh. Kung yun ang gagawin ni Lauren Legarda, yari siya. Diba? O di sige, ikaw mag-Senate President. Pero pagka tinuloy mo yan at para power sharing and you're still going to accommodate yung mga kabulshitan ng Malacanang, itutuloy mo yung ginagawa ni Ping Lacson at saka ni Tito Soto, that is going to hurt Leon Leviste like really, really bad. And Lauren Legarda, who is known to be very, very protective of his son, 'di ba? Who is known to be very, very protective of his son, mag-isip ka, Madam Lauren. 'Di ba? So actually, mga nagsasabi dyan na parang, ay hindi, si Lauren kasi hindi natin yung kakampi. Well, the circumstances presents itself that a ambiguous politician like Lauren Legarda has more to lose. 'Di ba? Has more to lose kapag tumahimik na nga si Leviste, sabi ni Corrupted RBLX. Nanahimik siya dahil may death threat na sa kanya. Ayun. Correct. Huwag niya siraan ang political career ni Lauren dahil ang anak niya, malaki ang future niyan. So anyway, yon. Lauren is a mother type ng mga politiko pag nagalit. You have a point, Joey. Kaya Lauren should be very, very tama ka. Ang maapektuhan sa ang politics ni Kong Leandro. Ayun. Correct. So ngayon, edi okay, fine. Sige. Yun yung pinoportray ng majority ngayon. Ang sinasabi ng majority ngayon, power sharing. Of course, they're going to say something like that because the majority wants to appear to be in control. They still want to appear strong, na solid pa rin sila. Yun ang yun ang gusto nilang ipakita sa lahat. Okay? But this is the question, okay? Kung talagang solid kayo at sure kayo kay Lauren, bakit hindi nyo pa binoto si Lauren today? Bakit hindi nyo pa ginawa Senate President si Lauren today? Kasi hindi rin kayo sure. Hindi rin kayo sure na pag binigay nyo yung power kay Lauren, hindi rin kayo sure kung isi-share ni Lauren yung power sa inyo. 'Di ba? Power sharing. Talaga? Kung sure na sure kayo sa power sharing na yan,
Kung sure na sure kayo sa power sharing na yan, ba't di nyo pa inelect si Loren? Di ba? Dapat inelect nyo na si Loren. Kasi di ba you are in control? But the problem is, you're not in control. And they are now playing optics. So parang inaano nila is, ang pinoportray nila is, ang tawag dito, solid sila sa block nila, ganyan-ganyan. Like I said, kung solid kayo sa block ninyo, ay di dapat no change. Dapat si Tito Soto pa rin ang Senate President. 'Di ba? Bakit acceptable sa inyong magkaroon ng power sharing? And given that you agree that there should be a power sharing at sure na sure kayo na power sharing ang mangyayari, ba't di nyo pa inelect si Loren Legarda today? 'Di ba? Ang ginawa ninyo, ang ginawa ng majority, nag-feeler sila na nag-feeler. 'Di ba? Na Madam President, emirate, which is actually wala naman talagang color yon. Yung pagtawag ni Mig Subiri na Madam President kay Loren Legarda is because Loren Legarda is the presiding officer. The presiding officer of the majority can act as such and be addressed as Madam President. So, wala man talagang ibig sabihin yon. Pero sa media, pinapalabas nila na, ay, si Loren na talaga ang Senate President, ganyan-ganyan. Because there is power sharing agreement. Ganyan. So, talaga, kumbaga parang, there's really some push and pull going on in the Senate. Nagdadalawang isip din sila bumoto kay Loren. Correct! Loren is a known butterfly. Pagka binigyan mo ng power yan si Loren, hindi ka rin sure kung talaga kakampi mo yan. Hindi ka rin sure dyan. 'Di ba? May gapangan na mangyayari. Yan ang siguradong-sigurado. I'm very, very sure that in order to swing votes, okay? In order to swing votes, magkakaroon ng mga promises dyan. Sino mong ilalagay dito sa ganitong committee, sinong maglalagay sa ganitong emirate, ganyan-ganyan. So, magkakaroon ng gapangan ng bonggang-bongga yan. Hello, Ronel, Sapida, hello. Ginawa nila lahat dahil mga sakim sa kapangyarihan. Grabe, pinaglalaroan ng mga politiko ang buhay ng mga Filipino. Di ako nagugulat sa mga propaganda ng media, kaya dapat talaga intindihin mo mabuti ang balita at papaano sila magbalita. That is so true. That is so true. So ngayon, okay, fine. Number 1, Soto is on shaky grounds. Kasi, ang evidence natin dyan, ang proof natin that Soto's leadership is on shaky grounds is bakit fino-float ng majority na merong power sharing? Bakit ka magkakaroon ng power sharing kung strong yung leadership ni Soto? Ibig sabihin, hindi strong. Okay? Ibig sabihin, marami talagang bad trip kay Soto sa Senate. Okay? So, yung sinasabi nila na, solid pa rin ang Senate majority, ganyan. Mga bakla, hindi na yan solid. Kung solid yan, bakit magkakaroon ng ganitong usapan? 'Di ba? So, kalimutan nyo na yan, itapon nyo na sa baul yan, ilagay nyo na sa suksok nyo na sa puwet nyo yan, yung mga usapan na yan, that Soto has a very strong support in the Senate. He doesn't, okay? JV Ejercito talk about the power sharing. Kiko Soto also posted about power sharing. Okay? Ha? Kiko Pangilinan nga, at saka si, Kiko Soto. Kiko Soto. Kiko Pangilinan, sorry. Ayun. Nakakabisat ang dalawang Villar. Well, yung mga Villar kasi, they are really, shapeshifter. Mga shapeshifter yung mga yan. So, syempre parang, hindi ako masyado umaasa dyan sa mga Villar. Sa totoo lang. Ayun. Okay. Ngayon. So, ganun na nga yung situation. Ngayon, okay. Another layer of this kind of well, later I'm going to discuss yung power sharing post na yan. Another layer on this one is, okay, so si Loren, okay, shaky ground si Soto, ipapalit si Loren. Okay, is Loren a substitute of Soto?
Are they saying that Soto is ultimately in control here, na i-anoint niya si Loren Legarda and sila pa rin ang in control? I think it's not. Okay? I think it's not. Okay? Hindi ko sinasabi na ultimately kakampi natin si Loren. Hindi ko rin sinasabi na ultimately kakampi nila si Loren. Loren is a joker. Okay? Kumbaga parang hindi mo alam how Loren is going to swing here. Okay? But what I am saying here is that nasa advantage tayo kung si Loren Legarda ang magiging Senate President. Why? Because of Leandro Leviste. Okay? Because of Leandro Leviste. So ngayon, pag si Loren Legarda ang naging Senate President and she is going to fuck up, she is going to do something that is not aligned with what his son is doing. Lahat ng yung mga buwis buhay na ginawa ni Leandro Leviste, mawala ng saysay. 'Di ba? So, Loren Legarda, I don't think she's up to ruin the career of her son, of a political career of her son. Wala talaga akong tiwala kay Loren Legarda. Wala rin akong tiwala kay Loren Legarda. But iba ang usapan pag yung anak ni Loren Legarda ang usapan. Ang kasama sa ano. Kasi kapag kunwari, yun nga, ginawa ni Loren Legarda, kung sasabihin nila na this is a mere power sharing, okay? Kung sasabihin nila that this is a mere power sharing, and Loren Legarda is basically just going to continue the kind of leadership that Tito Soto and Ping Lacson are doing in the Senate, okay? It is going to hurt Leandro Leviste, like really bad, okay? So, ayun. So, parang sa akin, pabor sa mga Duterte supporters, kasi magkakaalaman tayo dito. Ang daming nagkakagusto kay Leandro Leviste. You know, the risk that Leandro Leviste took in the past few months ay hindi biro. 'Di ba? So, ngayon, kung gagawin ni Loren ay magpuputa lang siya sa Senate at gagawin, 'di ba? Yung parang yung ginawa ni Tito Soto, ganon. 'Di ba? Yari, yung anak niya ang tatamaan. Successfully block na raw yung change of leadership, sabi ni Lulu and Sasha. That's what they want to say, but they did not do an election today. The election is going to be on Monday. The election is going to be on Monday. So kaya nga alam niyo yung Senate majority ngayon, they are peacocking. They are trying to make it appear that they are still solid, that there is a power sharing agreement with Loren Legarda. Ba't hindi nyo pa in-elect today? Ba't maghihintay pa kayo ng hanggang Lunes? Diba? Ba't maghihintay pa kayo ng hanggang Lunes? Okay. Kapag sabihan ni Loren Legarda, ma'am, titigihin nila si Leandro kung hindi siya sumunod. Sabi ni, I do not know. Parang tingin ko naman si Leandro would have the ability to protect himself. Yung pababastos ni Tariela at pakikisali ng mga senador laban sa Chinese ambassador, tapos nagbotohan sa Senado, I think testing the waters yon to see ilan pa ba ang nasa majority. Kumbaga hinihilot pa. Dapat isipin ni Loren Legarda na 2 cycles na lang, magiging presidente na si Kong Leandro. And that would be after VP Sara. Loren, think, and soon after VP ay presidente na anak mo. Pero wala si Pia and Villar nung nag-adjourn. Walang botohan kanina kung sino Senate President. Walang botohan. Nagpipikaking nga sila. Alam mo yun, di ba yung peacock, yung nilalabas niya yung kanyang feathers na ganyan to show its confidence. Ganyan kasi naliligaw siya. Nagpipikaking nga itong majority. They want to show that they are in control. They want to show na parang, ay hindi, nakapili na kami, ganyan-ganyan. Pero it's really up for grabs. Still really up for grabs. Ayun. Bakit kaya walang minority kanina?
I do not know. I do not know. Baka naghahanap rin ng numbers. Hi, Madam Joey. Nakakamiss yung Diyos May at live mo po. Miss you, Madam. Naulang ulit nakapanood ng live mo. Graduate ka na, Lauren. Pamano mo na kay Leandro? Huwag mong i-jinx political career ng anak mo. So, pwede pa rin mapalitan si Lauren sa Lunes. Yeah, I think it's still up for grabs. Ganon. Depende dun sa... Kasi, I'm pretty sure, yung opposition senators, namimingwit rin yan. Kung sino yung pwede nilang ma-flip to their side. Ganon. Si majority is, trying to convince everyone to stay. Ganon. Ay, Ma'am Narina Nico, hello. Ayun. Laging nagugulo ang tubig sa Senado dahil ang daming dirty sa majority. Totoo. Anong nangyari kay Subiri para nakakairita na siya? Syempre, politiko rin talaga. Itong si Lauren Legarda, nagpagamit lang para insultuhin tayo. Bakit ka na-insulto? Bakit ka na-insulto? I think Lauren really is a chess piece for the Senate presidency. Actually, si Lauren nga, pabor yan sa atin eh. Tumakbo ka na. Ikaw na mag-Senate President, di ba? Mag-Senate President ka. Go lang. Ayun. Hi, Miss Joey. Greetings from Caloocan City. Kala ko wala yung One Ball alumni na senador. Yung pala na Itbulaga lang. Ayan. So, anyway yon. So, yung kay Lauren, whether, I think, kagaya ng sinabi ko kanina, yung kay Lauren, kung sure ang majority kay Lauren, dapat inelect na yan. Hindi rin talaga sila sigurado kay Lauren, okay? Hindi rin sila sigurado kay Lauren. I think the opposition senators are trying to convince some senators from the majority to flip side. And it's not very, very far-fetched. So, ang totoo dito is that the Soto Senate presidency is on shaky grounds. Okay? Ngayon yung sinasabi nila na, hindi, na yan, si Lauren na yan, sa Lunes, ganito na yan, Emerald. Well, let us wait on Monday on how it's going to unfold. Kagaya ng sinabi ko, kung sure sila na today sa decision nila today, dapat nag-decision sila today. 'Di ba? Wala nga silang enough people to make a vote para sa Senate President. Sa Saywar pa nila si Lauren tatakutin para matuloy. Sa Saywar pa nila si Lauren tatakutin para matuloy ang power sharing. Correct. Ganon. Kaso nga lang, kung kunwari, tatakutin nila si Lauren para sa power sharing, bakit ako magpapatakot sa inyo kung makukuha ko naman yung support na oposisyon? 'Di ba? If I am Lauren Legarda right now, at tatakot-takutin nyo ako, power sharing. Why would I power share with you if I can go to the opposition and be myself? 'Di ba? I can get the same support anyway. Hating-hati naman talaga ang dagat sa Senate.